Ang ating message po is pinamagatan ko hong advancing through prayer. Sabi mo sa katabi mo, let us advance through prayer. Let us advance through prayer. Sabi mo sa katabi mo, let us advance through prayer. Let us advance through prayer. Sabi mo sa kaliwa, advance in prayer. Sa kanan, sabi mo, advance in prayer. Paano umabante? Paano magpatuloy? Paano po tayo susulong sa buhay? Amen. Gusto ko po ma-remind tayo. And this time, talaga pong bigatan natin. Alam niyo po, paano ka ba advance sa buhay kung di ka rin magpe-pray? Naisip mo ba na pwede kang umadvance sa buhay na ito? Born again ka, Christian ka, nag-church ka, disciple mo, tinuturing ang iyong sarili ni Jesus. Tinuturing mo yung sarili mong disciple, tapos di ka nagpe-pray. How can it be? No, na-imagine nyo ba yun? How can you think na you can advance without talking to God? Paano po natin naisip na pwede tayong magtagumpay, pwede tayong sumulong sa buhay na hindi tayo nakikipag-usap ng totoo sa Diyos? Na hindi tayo nagkakaroon ng tunay na friendship, na relationship sa Diyos, na pinepeki natin, meron lang tayong religion, but wala naman talaga doon yung ating isip, wala doon yung ating emotions, hindi natin nararamdaman talaga ang Panginoon. How can you think na you can advance in this life? Na tinatawag natin tayo ay born again, na tayo ay tagasunod ng Diyos, na hindi tayo nananalangin. Hindi talaga portion ng buhay natin ang prayer. How can it be? Ang sabi nga po ng ating devotions kahapon, sa Psalms 53, verse 1 and verse 2. Tingnan din natin yung verse 1. Hindi ko nalagay doon sa outline yung verse 1 eh. Sabi doon, the empty-headed fool, the empty-headed fool, kahit po English yun, sa Tagalog, alam mo na ibig sabihin, Empty-headed fool. Hindi yun yung katabi mo. Huwag mo tingnan. Amen. Amen? The empty-headed fool. Fool. Walang lamang ulo. Isang mangmang na walang laman ang isip. Sinasabi niya sa kanyang puso, there is no God. Wala naman Diyos. So, meron lang siya religion, di ba? Meron siyang mukhang nagche-church. Mukhang Kristiyano, di ba? Pero, yun nga po, sa buhay niya, sa totoong buhay niya, walang Diyos. Hindi mo mahalata may Diyos. Di ba? Ginagawa pa rin niya yung gusto niya, di ba? They are corrupt and evil, sabi diyan, and have committed repulsive injustice. There is no one who does good, sabi po ng verse 1, Psalms 53. And ito po yung verse 2. Ito yung ating starting verse. Sabi mo, starting verse. Masahin po natin. Sana po mabasa ninyo hanggang sa dulo. Let us read all together. Kahit po nakaupo, 1 to ready begin. God has looked down from heaven upon the children of men to see if there is anyone who understands, who seek after God, who requires Him, who longs for Him as essential to life. Sabi mo nga, essential. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa salita ng Diyos. Kumain, the best na palakpak po para sa Word of God that we are going to partake spiritually, because man that shall not live by bread alone. Amen? So hindi lamang po sa bread na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas din sa bibig ng Diyos. Matthew 4, verse 4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So sabi ng Panginoon, ang isang mangmang na walang laman ng ulo, isip, walang isip talaga, puro injustice ang ginagawa, puro evil ang ginagawa, siya po ay isang taong hindi talaga halata sa normal niyang buhay na meron siyang Diyos. Pagka Sunday, mukha siyang nasa simbahan, di ba, pakitang post niya sa Facebook. May pakitang post na po ngayon sa Facebook. Pakitang post, mukhang banal, puro verse, di ba? Puro parang blessed life, I'm so blessed, di ba?
Pero hindi talaga yan humahanap sa Diyos. Hindi niyo talaga naiintindihan na we must seek God. That is how life works. How to advance in life, in love life. How to advance in life. Paano ka makagraduate. Paano ka talaga maging tama sa pagiging college graduate. No? Paano maging tama ang pagkatao mo kahit ikaw ay umasenso sa material, magkapera, no? Magkaroon ng pinansyal. Paano po maitatama? And how you can advance in this life? It is through your prayer. Sabi mo nga, prayer. So bumabalik po tayo sa original nating design. Pray, 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 pray. Sabi mo sa katabi mo, pray, pray, pray. 5 things para sigurado maging successful ka. Sulat mo to. Number 1, pray. Number 2, pray. Number 3, pray. Number 4, pray. Number 5, pray. Kung nagets mo, palakpakan mo ang Diyos. Amen? Pray, pray, pray. Pray po. Life is a prayer and prayer must become a life. Amen? You can advance only by seeking after God. Sabi po sa verse 2. God is looking upon the children of men. God is looking down right now, even at this very moment, present moment in time, as we are here in this facility building, God is looking down from heaven. Tinitingnan ni Lord, sumisilip po si Lord ngayon sa kalangitan, and He is looking down upon the children of men to see if there is anyone who understand. What is understanding? Simple lang. Understanding is, I must seek after God. Yan ang understanding. Sa finances, ano understanding? In my finances, in my business, I must seek after God. Anong tamang understanding sa marriage life? Simple lang. No? I must seek after God in this marriage life. Hello? Nandiyan po ba kayo? Sa buhay may asawa na ito, ano yung tunay na kaunawaan na dapat meron na isang lalaki at babae? No? Ito ay ang hanapin ang Panginoon. Who will require God? Sabi po dito, God is seeking, God is looking down from heaven, no? He is looking for someone who can understand, who requires Him. Are you requiring God? May requirements ba sa iyong life? Kailangan may God? Yan. Amen? May requirements ba sa ating kabuhayan, pag-aaral, sa ating pamilya, sa ating marriage relationship, sa ating love life? I require God in our marriage life. Palapakan mo si Lord kung naiintindihan niyo yan. Yan po sabi sa Amplified, no? Who requires Him, who longs for Him as essential to life. Ano pang saysay na meron tayo pong family na wala naman si Lord sa gitna ng pamilya na yon? Ano pong saysay na tayo po ay may kabuhayan, may trabaho, may negosyo, may kita, pinansyal, pero wala naman si Lord sa gitna ng kabuhayan, sa gitna ng negosyo, trabaho na yon? Ano pong saysay? Tanong mo katabi mo, anong saysay niyan, kaibigan? No, si Lord po tinitingnan, sabi actually sa verse 1, is isang taong mangmang yung ganon. Yung sinasabi niya sa kanyang pagkatao, sinasabi niya sa pamamagitan ng normal niyang araw, Lunes hanggang Sabado, na hindi ko kailangan ng Diyos, wala naman talagang Diyos, kailangan ko lang magmukhang religious, kaya nagsisimba ako pag Sunday. Di ba? So hindi ako sumusunod sa patakaran ng Diyos sa kanyang salita, kasi nga, okay lang naman ako, basta magmukha lang akong banal, maayos, mabait, yan, mabuti. Di ba? Face value rin yan, dagdag value rin yan sa aking face. Pero yung face, ibig sabihin, panglabas, image. Pero sabi po sa verse 2, no, mahalaga po, kasi si Lord mismo natutuwa. Si Lord mismo tinitingnan niya. Tinitingnan niya kung sino kaya dito, yung tao talaga na ire-require niya ako sa kanyang buhay, ituturing niya akong essential sa kanyang buhay. Po sabi dito, who longs Him as essential to life. Are you longing for God to be an essential sa buhay mo? Amen? Ibig sabihin ng essential, hindi pwedeng wala. Mga necessary yan sa buhay mo. Requirements yan para talaga umandar ang iyong umaga. Parang matindi pa sa kape si Lord. Amen? Amen? Ha? Bakit? Kasi hindi pwedeng wala si Lord eh. Ibig sabihin po yan, who longs for Him as essential to life. Amen. No? Mas matindi pa siya sa paborito mong t-shirt, paborito mong sapatos. Amen? No? Di baling hindi mo masuot yung paborito mong sapatos o paborito mong damit. Basta si Lord, alam mo, nahanap mo sa maghapon na yon. Nahanap mo siya sa umaga na yon. Nahanap mo siya sa tanghali, sa hapon, sa gabi, at sa hating gabi, bago ka matulog. Lord, hindi pwedeng hindi kita hinanap, hindi pwedeng hindi kita nakausap, hindi pwedeng hindi tayo nakapagdaupang palad, hindi pwedeng hindi tayo nakapag-date, hindi tayo pwedeng hindi nakapag-meet up, hindi pwedeng hindi ako nakapagbukas ng inyong word, ng Bible, ng isang chapter, ng 5 hanggang 8 talata. Hindi pwede. Palakpakan mo si Lord kung ganyan ka. Amen. Kasi po, ang kabaligtaran yan nga, yung verse 1.
No, na sa ating normal na buhay, there is no God naman talaga. At kapag, ang matindi po dito, kapag may problema tayo, hinahanap natin si Lord. Pag wala tayong problema, hindi natin hahanapin si Lord. Kaya sabi ni Lord, lagi ka na lang magkakaproblema. Doon mo lang ako hinahanap Kasi gusto ni Lord, hinahanap mo siya. Gusto ni Lord, nire-require mo siya sa buhay mo. Gusto ni Lord, ginagawa mo siyang essential sa buhay mo. Gusto ni Lord, you are longing for Him in your life. Amen. Kaya nga kung hindi ka nagpe-pray, bibigyan ka ni Lord na ipagpe-pray. Amen. Ha? Kung hindi ka niya makuha sa mga maliliit na prayer, hindi mo pa rin siya pinansin kahit sa mga maliit na pangangailangan, in short, prayer items, bibigyan ka niya ng medyo mas mabigat-bigat na prayer items. Sa mabigat-bigat na prayer items, hindi ka rin nag-pray, bibigyan ka niya ng mas mabigat na dahilan para mag-pray. Kung ako sa'yo, sabi mo sa katabi mo, kung ako sa'yo, sige sabihin mo sa kanya, kung ako sa'yo, wag mo nang intayin. Yung mabibigat na dahilan para mag-pray ka. Para maghanap ka sa mukha ng Diyos. Kasi nakakaya Kahit ikaw man na mag-isang kaibigan, lalapit lang sa tropa mo kapag may kailangan siya, may problema siya, may bigat siya. Pero kapag okay lahat sa buhay niya, baliwala ka, ano gagawin mo sa kanya? Sige nga, kung ikaw yung kaibigan. Kung ikaw lumugar sa lugar ni Lord, di ba? Ikaw yung kanyang kaibigan. Di ba? Ikaw isang kaibigan. At meron kang tropa. Na yung tropa mo, tuwing may problema, nandyan. Tuwing pangailangan, nandyan. Pagka broken-hearted, nandyan. Kapag nabusted, nandyan. Pag di siya pinapasin ng class niya, nandyan. May problema sa pera, nandyan. May sakit siya, naghahanap siya sa'yo. No? May sakit ang mali sa buhay, naghahanap siya sa'yo. Pero pag okay siya, promoted siya, may pera siya, maayos siya, okay siya ng love life niya, parang di ka kilala. Parang di ka niya kilala. Huwag tayong ganun. Sabi mo sa tayo mo, huwag kang ganun. Hanapin mo si Lord araw-araw, essential. Essential. Mas matindi pa sa oxygen. 2 minutes walang oxygen na mula kay Lord, kaya mo? 2 minutes. Kung di ka nag-exercise, baka 30 seconds, di mo kaya Nag-exercise ka ba? So maganda-ganda ang di ba? Respiratory system, di ba? So kakaya mo tumagal, siguro kahit mga 1 minute nang walang oxygen. So paano natin sasabihin na kaya ko naman nang wala ang Diyos? O sige, 2 minutes na walang oxygen mula kay Lord. Ano mangyari sa'yo? No? Kung di ka pa nag-exercise, baka 30 seconds pa lang, Lord, sorry na, Lord. Alam niyo yung COVID, kaya marami pong nag-chest ng COVID Kasi nga, nawawala sila ng oxygen. Bumababa yung kanilang value ng oximeter, di ba? Nagbe-below 90. So nakita niyo lahat po tayo doon. Gusto natin kay Lord, gusto natin mag-pray, di ba? Tayo nasa church, every morning may prayer, di ba? Kasi nga, talagang naranasan mo, paano pag, gusto niyo pa ba na isa pang pandemic? Tanong katabi mo, gusto mo pala isang pandemic? Isa pang pandemic. Para talaga mas matauhan, hindi na. Babalik na po si Jesus. No? At simple lang, pagbalik niya, yung walang ugnayan sa kanya, yung walang relasyon sa kanya, yung peki ang buhay niya, no? Patay ka, yari ka. So how can we advance in this life, in our family, in our finances, in our business, in our love life, di ba? In our college student life, for example, we can only advance it with God. Palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka. No? With God only. Sabi mo, with God only. I may advance in this life. No? I can move forward. That I may move forward in this life. Lord, kung wala ka rin, wag mo na ako i-advance sa buhay na ito. Amen? Amen? Wag mo na ako i-move forward, Lord, sa life na ito kung wala ka rin naman doon. Di ba? No? You advance by seeking after God. Let us require Him in our lives. Let us long for Him. And let us make Him an essential. Sabi mo, essentials. Si Lord ang essentials ko. Si Lord ang aking necessary sa buhay ko. Si Lord ang requirements ko sa buhay. Amen. Amen. Pagka si Lord talaga ginawa mo requirements, lahat ng kailangan mo, ibibigay niya sa'yo. At lahat ng gusto mo kahit di mo kailangan, ibibigay rin niya sa'yo kahit hindi mo na hilingin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sabi ko kay Lord, Lord, kahit tumanda po akong binata, maglilingkod na lang ako sa iyo. At nakita po ni Lord John, no? For such a time, siguro mga 1 year. Tapos saka po niya ibinigay sa akin yung babaeng alam niya, ako di ko alam na yun pala kailangan ko. Si Lord, alam niya Saka lang po niya ako binigyan ng pastoraan. Amen. Amen? No, 1 year yun. Naalala ko, 1 year po akong nasa church, nasa chapel lang, no? So, meron pong lumang bahay yung aking lolo. Doon ako tumira sa tabi, no? Yung lumang bahay ng aking lolo, si Lolo Ipe, no po?
yun po yung tatay ni Mama Ola, ng nanay ko. Yung church po, na kung saan kami lumaki, may katabing lumang bahay. Doon lang ako tumira, 1 year. 1 year lang po. No? Sabi ko kay Lord noon, Lord, kahit wala akong love life, maglilingkod ako sa'yo. Ikaw ang essential ko. Amen? Amen? So alam niyo po, after 1 year, binigyan po niya ako ng isang pastoraan. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Ganun po yan. Then my life has never been the same again. Amen? No? Pero paano nangyari yun? It is a heart talaga, genuinely, na Lord, ikaw lang sapat na, kahit walang work, kahit walang trabaho, kahit walang diploma, kahit wala lahat ng yan. No? Kasi nga po, yun po yung essential mo eh. Tanong mo katabi mo, sino bang essential mo? Sige nga, tanong mo siya, sinong essential mo? Yan, ano po? What prayer can do? Ano ba pwedeng gawin ng prayer? Ano pwedeng gawin ng communication with God? Ano ba pwedeng gawin talaga ng commitment of your time with God all throughout the day? No, what prayer can do? Yung 2 hours and 40 minutes every day kay Lord yan. Yan yung 10% ng ating 24 hours. What that kind of relationship with God prayer can do? Matthew 21 verse 22. Basahin po natin ito, okay? 1, 2, ready? Let's read. Wala pa pala. Yung verse. No, Matthew 21, verse 22. You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it. Palapakan mo, Panginoon, kung nag-guess niyo po yung verse, yung pangako, yung promise, yung principle. Matthew 21 yan, verse 20. You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it. Yan pa lang po, kompleto na. So ano man kailangan mo sa buhay, kaya nga you can only advance in life with prayer. You can truly advance in life, all aspect, all area, all angles. Yun pong ibig sabihin ko sa truly advancing in life. How can you advance in life kung pera lang nagkakaroon ka? Pero bawat relationship nasisira din after 3 to 5 years. Amen? Mas matibay pa sa iyo yung original na sapatos, at least 10 to 15 years ang lifespan. Kasi nga, pwede kang mag-advance in life pero pera lang. Pero sinasabi ko pong tunay na advancement, sabi mo, tunay na advancement. Okay? The true advancement in life is all aspect, all area, all angles. Maayos ka sa paano magagawa yan? Only through prayer. Only with a relationship with God. Only by requiring God in your life. Only by longing God in your life. Only by making God an essential in your life. You can truly advance in life, all area, all angle, all aspect. Palapakan mo si Lord kung nag-guess mo yan. Woo! Hallelujah. Sabi mo nga, woo! Ha? Yun ho yun, no? So, paano po mangyari yun? No? You can only advance truly, genuinely, all area, all aspect, all angles of life if we will have a real connection with God. That is prayer. Okay? At sabi nga po dito, if you can pray for anything, you must pray for it. And if you have faith, yun yung second na sangkap, faith. Sabi mo, faith. And yun ang sumunod na requirements. If you have faith, if you can believe the promise of God, if you can believe the Word of God, faith comes by hearing and hearing the Word of God. If you have faith, you will have it, you will receive it, you will experience it, you will taste it, you will see it in your life here on earth. Palapakan mo si Lord. Hallelujah. Woo! Sabi mo, woo! Diba? Philippians 4 verse 6 NLT. Don't worry about anything. Yan. Kaya ka nagwo-worry. Instead, pray about everything. Kaya po nag-aalala, may anxiety, may depression, di ka na makatulog, no? Do not worry about anything. Kasi pag nagwo-worry ka talaga, di ka makapag-pray. Pag nag-pray ka, sigurado di ka na magwo-worry. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang worry tsaka prayer. Amen? So do not worry. Pwede mo nang i-cancel muna yung pag-worry mo. Instead, what I will do? I will pray about everything. Tell God what you need. What you need. Strength. Patience, Lord. Peace. Idea. Strategy. Concept. Di ba? No, Lord, bigyan mo ako ng idea. Bigyan mo ako, Lord God, ng way out of this problem. Way out of this challenge. Bigyan mo ako ng idea how to slay this giant with 5 smooth stones. Bigyan mo ko ng idea how I will defeat the lions and the bears of my private life. Yan. No? Tell God anything. Tell God what you need. And thank Him for all He has done. Thank Him for all He has done. Pwede mong palakpakan ng Panginoon bilang pagpapasalamat.
Come on, the best sa pagpapalakpak na pagpapasalamat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen? Thank God, thank Him for all He has done. Alam niyo po, bakit tayo di nagpe-pray? Because pride. Pride makes you underestimate prayer. Pride will make you underestimate prayer. Pride. Kayabangang pangloob. Kayabangang hindi sinasabi sa tao. Kayabangang hindi sinasabi sa Facebook. Pero may yabang talaga. At ang yabang po na yan is kaya ko na wala si Lord. Kaya ko na hindi mag-pray. Yan. And pride will make you underestimate prayer. You cannot be prayerful and prideful at the same time. Hindi ka pwedeng maging prayerful tsaka prideful at the same time. It cannot be. That cannot happen in a human's heart. Hindi pwedeng mangyari sa puso ng isang tao na siya ay prideful at the same time prayerful. No. The prayerful is not prideful. The prideful is not prayerful. Sa Tagalog, ang mapanalanginin, hindi po mayabang. Ang mayabang po, hindi yan mapanalanginin. It's either of the two. Mamili ka lang sa dalawa. Pili ka lang. Kung hindi ka nagpe-pray, mayabang ka. At kung mayabang ka, sigurado hindi ka nagpe-pray. At kung nagpe-pray ka, sigurado hindi ka mayabang. Amen. Because prayer will make you humble. Ang unang gagawin ng prayer sa'yo, hindi baguhin yung sitwasyon. Hindi sagutin yung hiling. Amen? Hindi ayusin yung mga hinihiling mong ayusin. Ang unang gagawin sa'yo ng prayer, gagawin ka muna niyang humble kay Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, yung pumapalakpak po, nagpapakumbaba. Yan. Nag-humble ngayon yan. Come on, palakpak po ng nag-humble. Huwag ka po palakpak kung ayaw mo mag-humble. Okay yun. Tuloy mo lang yan. No, sabi naman din sa Bible, bago ka mapuksa, may pride muna. Ang palatandaan ng distraction, pride. No? Pride first before destruction. And you know someone will be destroyed. Alam mo na, kapag may mapapahamak, may madidestroy, may mawawasak, kapag ka may pride. At paano po burahin ng pride? You pray. Amen? Paano po burahin ng prayer? Maging prideful ka. Di ba? So, problema po, nag-pray ka, walang-wala ka, nagkaroon ka, tapos nagkaroon ka, yumabang ka, di ka na nag-pray, at hindi ka nag-pray, yumabang ka, ngayon pupuksain ka na. Ganun ang nangyayari sa atin, di ba? Sisira po, napupuksa po, nade-destroy po ating pamilya, ating relationship, ating pangarap, no, yung ating lakas kay Lord, yung ating pagiging inosente, ating pagiging mahinahon, yung ating pagiging banal, napupuksa, nawawala, yung ating devotion, ating pag-journal, yung ating pananampalataya kay Lord, napupuksa na kasi nga, inisip mo, kaya ko kahit hindi ako lumapit sa Diyos. Kaya ko kahit hindi ako makipag-usap sa Diyos. Kaya ko kahit walang salita ng Diyos. Yan ang pinakamayabang sa lahat eh. So why pray? Because God is sovereign as His Word. Why pray? Because God is limited by His Word. Why pray? Because God will never violate His Word. And God says, sa original setting po ng lahat sa creation, God says, complete authority will be given to man. That's why you must pray. Genesis 1:28. God gave the man the complete authority over the earth. Kung may mangyayari here in the creation, in the whole universe, in the cosmos, in the whole world, no, man has the complete authority. Yun ang ginawa po ng Diyos sa Genesis 1, verse 26, sa Genesis 1, verse 28. That's why kung may mapapangyari dito sa lupa, kailangan mo na talaga ng permission mula sa man. And prayer simply means giving the heavenlies permission, a permit to do something here on earth. Palakpakan mo si Lord kung nag-guess niyo po yan. Ang pananalangin po ay simple lang. Ibig sabihin yan, pagbibigay ng permit, no? Parang business permit sa langit para makagawa ng mga miracle, breakthroughs here on earth. That is prayer. Bakit kailangan ng ganon? Kasi man of prayer can give heaven permission to work on earth. Because man, si Lord po nagsabi kasi, sabi niya, lahat ng dominion, authority, rulership, complete authority, nasa man yan here on earth. So para makakilos kami here on earth, kailangan ang man makipag-ugnayan sa amin through prayer. Hello? Kaya mahalaga yung prayer mo. Ang lahat na mangyayari sa iyo ay batay sa mga pinag-pray mo. What will happen to you is just a product of your prayer. Hello? Ano man mangyayari sa pamilya mo, produkto lang ng panalangin mo. So wala ka pinapanalangin, walang nangyayari. Kaya walang nangyayari, hindi ka nananalangin, hindi tayo nagpe-pray. So pag hindi ho tayo na nagpe-pray, wala ho nangyayari talaga. Walang supernatural, walang miracle, walang beyond our limits na nangyayari.
Kaya po napakalaga po ng prayer. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako dapat mag-pray. Kasi dinesign ni Lord, lahat na mangyayari sa earth, kailangan ang man muna magre-release ng permission, and that is through prayer. Lord, hinahayaan kitang mag-intervene sa problema ko na ito. Lord, hinahayaan kitang kumilos, gumawa sa trabaho ko na ito. Habang binibigay ko yung the best, I know you will do the rest. I am praying for that. And makikita niyo po yung matinding result kasi nga you are doing your best and you are letting God, giving God the permission to do the rest. As you pray sa work, sa business, sa relationship, sa family, no, sa relationship, sa student life mo, God can do miracle because you are doing your best and you are praying that God will do the rest. Amen. Meron kayong relationship, may ugnayan kayo ni Lord. Hindi ginagawa mo yung the best, tapos baliwala si Lord. Hindi pwede ginagawa mo yung the best, tapos hindi requirement si Lord sa buhay mo. You are doing your best in that relationship, tapos hindi essential si Lord sa relationship. Nothing will happen beyond the limit. Nothing will happen beyond the boundaries. Nothing will happen beyond what you can do. If you want something that beyond your limit, if you want something beyond what you can do, you must involve God in your life. Palakpakan mo si Lord kung nag-gets mo yan. Amen? Kung gusto mo ng miracle, ng breakthrough, ng beyond your limit, ng beyond what you can do, God must be involved in your life. That's why you need to pray, to give the heavenlies permission to do something here on earth. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon ng the best clap offering. 2 Chronicles 7, verse 11 to 15, Tagalog. Natapos po ni Solomon ang templo ni Yahweh at ang sarili niyang palasyo. Sinunod niyang lahat ang plano niya para sa mga ito. Verse 12, ikalawang Chronica 7, verse 12, isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, sabi po ng Diyos, narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Verse 13, isara ko man ang langit at hindi umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupaing ito, magpadala man ako ng salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayan na ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain, babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila dito. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. So sabi ng Diyos, ako man mismo magdesisyon na isara ang langit at hindi umulan. Utusan ko man ang mga balang upang salantain ang inyong lupain, ang inyong kabuhayan, ang negosyo, trabaho ninyo. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan, sakit karamdaman. Ngunit kung ang bayang ito, kung ikaw mismo kabilang sa bayan ko, nagtataglay ng aking karangalan, ng aking pangalan. Kung ang bayan kong ito, kung ang aking anak na ito, magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikuran ng kanilang kasalanan, papakinggan ko siya mula sa langit, patatawarin ko kanyang kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanyang lupain, ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap. Kung ang aking anak na ito na kabilang sa aking bayan, na nagtataglay ng aking pangalan, karangalan, ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako, tatalikuran ang kanilang masasamang gawa, papakinggan ko siya mula sa langit. Amen. Patatawarin ko siya sa kanyang mga atraso, kasalanan, kasamaan sa akin, at muli kong pasasaganain ang kanyang buhay. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Yun po ang gusto ng Diyos. Kaya nakita niyo po, nandito po sa verse 14 eh. Magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin, tatalikuran ng kasamaan. Apat yun eh. Mabilisan lang, maapat yan. No? Kahit po gustong-gusto ka ng patayin ni Lord, gustong-gusto ka niya ng puksain, kahit po gustong-gusto niya tayong may mangyari po sa atin talaga mula sa resulta ng ating kasalanan, consequence ng ating mga kasalanan, talagang tatamasahin po natin consequence ng ating paglayo. Di ba? Ganun eh. No, talagang tatama na po sa ating sumpa, salot, na talagang consequence ng ating paglayo, ng ating kasalanan, ating palalamig sa pag-ibig sa Diyos, tatama na sana yung consequence niyan. Pero pag bigla kang nagpakumbaba, bigla kang nagpray, pero bigla kang humanap kay Lord, bigla kang tumalikod sa kasamaan, walang magagawa si Lord, kundi pakinggan ka uli, at patawarin ka uli, at pasaganain uli ang buhay mo. Hallelujah. Kaya po dapat po sa umaga na ito, yan po gawin natin, Lord. Ako'y nagbabalik loob talaga ng totoo sa'yo. Tunay na ugnayan. Prayer is a personal thing. It is a private discipline.
And what is prayer? Prayer po is proseso yan. Process of incubation. Sabi mo, process of incubation. Para po yung naglilimlim. Sabi mo, naglilimlim. Manok na naglilimlim, incubate. Yan po ang prayer. Kaya hindi po yan one-time prayer in Jesus' name, amen, tapos na. Hindi po ganon. Hindi po yan yung nakasanayan nating prayer na mag 1 minute prayer tapos okay na. Hindi po ganon. Pinag-pray ko na po, okay na. Hindi. Ang prayer po is hindi na tumitigil. Pray without ceasing. Pray without stopping. Manalangin ka na walang paghinto. Kasi ang pananalangin, hindi naman talaga humihinto. Incubation yon. Naglilimlim ka. Inuupuan mo, pinapainitan mo hanggang sa mapisa, hanggang ipanganak, yung mga pangarap, mga pangako, mga pinanalangin mo sa Panginoon. Amen. Amen? Proseso yon. Hindi po yan in Jesus' name, amen. Tapos na 1 minute. Tapos diretso ka na sa kalokohan, sa kasalanan, sa patuloy mo ginagawa, sa pagpe-Facebook mo, sa pakikipag-chat mo, tuloy-tuloy. Hindi ganon. Sa mga sakta mo, hindi ganon. Bulyawan mo kaliwa. Hindi ganon. Ha? 1 minute prayer in Jesus' name, tapos na, hindi ganun prayer. Wala pong katapusan ng tunay na nanalangin kasi relasyon yan. Usapan, kwentuhan yan, komunikasyon mo yan sa Diyos. Amen. Communication mo yan kay Lord. Kwentuhan nyo yan ni Lord. Friendship nyo yan ni Lord, hindi yan tumitigil. Incubation yan. Binababaran mo yan, inuupuan mo yan, nililimliman mo yan hanggang sa ipanganak, isilang, makita mo talaga yung mga prayer request mo, in-answer na ni Lord. Palapakan mo si Lord. Kaya ka nag-pray para ma-answer ka. Di ba? Lumitaw, ipanganak, isilang, malikha, magawa, mapangyari, lumitaw, makita. Isilang, mag-manifest. Kaya may process para may mag-manifest. Kaya may proseso para may lumabas, may maging bunga, may maging resulta. Kaya po may proseso. Hindi pwedeng, kaya po tayo nagbubuntis 9 months para may ipanganak. Hindi ka nagbubuntis ng 9 months para lang magbuntis. May ipapanganak. Yung katabi mo, kailangan may ipanganak yan. Pero kailangan maintindihan niya, ugnayan nyo ng Diyos yan. Relasyon nyo ng Diyos yan. Pinagbubuti, pinag-uhusay, number 1, may pinaprioritize po natin yon. Amen. Essential po yung requirements po yon. Amen. Amen. Shout amen kung nandito ka pa. Incubation. Sabi mo incubation. Ito po ay batas ng faith. A law of faith. A law of faith, God will never bring about any of His great works without coming through your own personal faith. Walang ipapanganak isa, ilalabas si Lord na great works niya sa iyo kung hindi rin siya dadaan sa iyong personal na faith. In your own personal belief na nag-grow. Belief na nag-grow. A personal faith. God will never bring about any of His great works without coming through your own personal faith. Walang mailalabas ang Diyos na kanyang great works without coming through your own personal faith. Sabihin mo nga, my own personal faith. Sarili ko. Sa akin. Kanya-kanya. Yan. Palapakan mo si Lord kung nag-guess mo yan. Okay? It is taken for granted. Nandyan na ho yan. Sabi mo, nandyan na yan. Bawat isa po, binigyan tayo ng faith. Okay, malinaw ho yan. Romans 12, verse 3. Each one of the person living on earth, meron na po talaga yung deposito ng faith mula kay Lord. Nararamdaman mo man o hindi. For the Bible says that God has dealt to each and every one of us a measure of faith. You have faith whether you feel it or not. Palapakan mo si Lord. Amen? Yan ang totoo. Whether you feel it or not, you have faith. You don't need to feel faith to say to yourself that you have faith. Hindi mo na kailangan maramdaman yung faith para masabi mong may faith. May faith ka. Yung nga lang, parang kamay, gagamitin mo yan. Amen? Parang dalawang kamay mo yan, kaliwat kanan, nandyan yan sa braso mo. Nararamdaman mo ba yung braso mo? Nararamdaman mo? Hindi naman eh. Lagi mo bang nararamdaman ng braso mo sa maghapon na ikaw ay gising? Na ikaw ay conscious? Hindi naman. Ano po? Pero nandyan at nandyan talaga yung dalawa mong braso. Nakakabit sa yung balikat. Kailangan mo lang gamitin. Sometimes di mo ginagamit na pang-abot sa kinukuha mo sa tokador. For example, lang yung magkabilang kamay. Pero nandyan at nandyan yan. Ganyan-ganyan po ang tinatawag nating faith. Meron ka ng faith, dineposito na ni Lord. Kailangan mo lang gamitin. Di mo kailangan ramdamin. Kailangan mo lang gamitin. Palapakan po natin ng Panginoon. Okay? It is there for you, for your use. Nandyan yung faith for your use. Like having 2 arms on your shoulder.
When you need to use them, you just reach out your arms and move them. Kung kailangan mong gamitin ng yung dalawang arms, ay yung dalawang braso, kamay, kailangan mo lang gamitin. Kung may aabutin ka, kailangan mo lang gamitin ng kamay mo. Hindi mo kailangan lagi nararamdaman yan, basta alam mo nandyan yan. Amen? I do not need to feel my two arms hanging on my shoulders to know that I have them. That is faith na dineposit ni Lord sa'yo initially. Pwede mo palakihin, pero hindi mo pwedeng sabihing wala. Pwedeng maliit at konti, pwede mo pwedeng sabihing wala. Pwede mong i-motivate yan, pwede mong i-empower yan, pwede mong paramihin yan, pwede mong palaguin yan, pero hindi mo pwedeng sabihing wala. Meron kang faith. Kahit hindi ka pa believer, born again, kahit wala ka pa sa GCC, meron ka ng faith kasi tao ka. Palakpakan mo si Lord kung nag-gets mo yan. Kailangan mo lang matutong gamitin. Paano? Matthew 21 verse 22 NLT, yung talata kanina. You can pray for anything. And if you have faith, you will receive it, you will claim it, you will have it, you will be able to taste it, you will be able to see it in your life here on earth if you will pray and if you have faith. Amen. Amen. Kung meron kang faith at nag-pray ka sa kahit ano, makukuha mo yon, makakamtan mo yon. Dalawa yung sangkap, prayer and faith. Palapakan po natin si Lord. Diyan ka asenso, diyan ka abante, sa ganyan kasusulong, palapakan mo si Lord. Sa buhay na ito, all aspect, all area, all angles, sa ganung kaabante, palapakan mo si Lord kung nag-guess mo. Kahit mahirap ka pa nagsisimula, kahit walang-wala ka pa nagsisimula, kapag natutunan mo tong prayer, makakasulong ka, makakaabante ka sa lahat ng anggulo, sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bahagi ng buhay mo dito sa mundo. Come on, palakpakan mo ang Diyos. Nandiyan ka ba? Purihin ang Panginoon. Disigaw mo. Amen. Dakila ang Diyos. Napakabuti niya. Amen. Woo! Sabi mo, woo! Amen? So yan po, di mo kailangan maging mag-graduate ka pa ng college, ganito. Malaga yun, siyempre. Pero kahit wala nang ganun, kung huli na lahat. Amen? Amen? Isa kang nanay, isa kang tatay, isa kang estudyante, isa kang hindi na estudyante. Ano? Isa kang mamamayang normal. Paano sumulong sa spiritual? Paano sumulong sa buhay na ito? Kailangan ko matutunang manalangin. Kailangan ko matutunang manalangin. Panalangin lang ang susi. Ang susi sa panalangin ay manalangin ka ng manalangin. At pag-aralan mo paano sagutin ng panalangin. Dahil ang goal ng panalangin, hindi maramdaman mong religious ka. Okay? Ang goal ng panalangin, masagot yung hinihiling mo sa Diyos. Kailangan mo ng sagot. Kaya ka nagpe-pray, kailangan mo ng tugon mula sa Diyos, mula sa langit. Kaya talaga sundin natin, magpakumbaba, manalangin, hanapin natin ang Diyos at talikuran natin ang ating mga kasalanan. Ikalawang Kronika, 7:14 yun. Palapakan po natin ng Diyos. Then, pakikinggan kita. Patatawarin kong kasalanan mo. At pasasaganain ko muli ang buhay mo. Palakpakan po natin ng Diyos. Hindi lamang sa pera, sa pinansyal. Sa lahat ng area, angle, aspect. Amen. AAA life. All area, all angle, all aspect. You will advance with God. Amen. Sabi mo, I will advance with God. Itignan mo nga, I will advance with God. There are, however, certain ways your faith will work. Your prayer will work. Your prayer will be answered. And links you to the Heavenly Father who dwells within you. May mga certain ways po how faith works, how prayer works. There are certain ways how you can be linked. No? How can you be linked to our Heavenly Father who dwells within you? Sabihin mo nga, my Heavenly Father. Kamantas mo isa mong kamay. My Heavenly Father, okay, dwells within me. Nandito siya. Palapakan mo si Lord. Amen? May mga certain way. Sabi mo nga, certain way. Okay, may mga pamamaraan po paano umandar ang faith, paano umandar ang pananalangin. The Bible says, faith is the substance, sangkap, recipe, ingredients, piraso o bahagi ng mga bagay na ating inaasam-asam. So kung nag-aasam po tayo ng healing, isa po sa recipe ng healing, faith. Woo! Hallelujah! Hebrews 11, verse 1. Nag-aasam-asam ka, for example, ng laptop, isa sa mga sangkap ng laptop actually ay faith. Amen? Ay, palapakan mo si Lord. Ay, eto na, di ko alam kung kaya mo pa maniwala dito. No? Bahay, sasakyan, ano man po.
No? Sagot sa panalangin. Sagot po sa ating mga hiling, sagot sa ating pangangailangan, at any amount. Sabi mo, any amount in Jesus' name. Come on, sino po dito niwala? Any amount na kailangan mo. One of the substance is faith. One of the ingredients is faith. One of the raw materials is faith. Ay, palapakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Hebrews 11, verse 1. Faith is the assurance. Sabi sa English yun, faith is the substance. Faith is the title deed. Yung titulo, kahit 50 hectares pa yan, may isang titulo lang yan. At ang titulo daw, sabi po sa Bible, that is faith. Woo! Hallelujah. Amen. Ay, nakaka-guess niya, sumigaw. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. A substance which first has a stage of development. And any recipe, in any ingredients, any raw materials, any portion of the things you are hoping for, any amount, anything, okay? The first stage of development, meron pong tinatawag na first stage. Sabi mo, first stage. The first stage po, para po mailuwal, mailabas, maimanifest, no? Maipanganak, maisilang, mai-showcase, sabi mo, showcase, is incubation. Yun nga po. Incubation. Because its usage can be full and effective. Bago po maging kumpleto, na magamit mo yung inaasam-asam, pinapanapanalangin mo, hinihiling-hiling mo sa Diyos, mula sa kanyang mga pangako, nakahiling ka, mula sa kanyang binanggit na mga magandang principles na pangako niya. Sabi ng pangako ni Lord, I will bless you, I will make your name great. Amen. Genesis 12 verse 1 and 2. So mula doon, kumuha ka ng piraso doon, Lord, gusto ko po ng maayos na family. Yan. Gusto ko, Lord, ng maayos na family. Come on, declare mo nga yan. Gusto ko ng maayos na family. Come on, lakasan mo. Gusto ko ng maayos na family. Huwag kang mahiya. Come on, gusto ko ng maayos na family. Palakpakan mo si Lord. Come on, kung nag-guess mo yan. So, yan yung ino-hope for mo. Okay? Ngayon, yung faith mo, yun na po yung ingredient, substance, assurance. Title deed. Raw materials. Okay? Pero yung incubation, ito po yung stage of development. Sabi mo, stage of development. So meron pong stage of development or incubation nga po, bago mo magamit, bago mo fully magamit, ma-utilize, ma-maximize, maranasan, matikman, bago tunay kang 100% magkaroon ng hino-hope for mo, merong incubation or development stage. Siguro ang tanong ho natin is, what are the elements na kailangan to make my faith usable? Are your faith usable? So there are 4 basic steps to the process po ng incubation. Sabi mo nga, process of incubation. 4 po ito, okay? Number 1, clear-cut objective. Number 1, 4 yan ha, clear-cut objective. Yan po yung 4 basic steps to the process of incubation. Before the usage, before you can fully realize the prayer life, what you are hoping for sa prayer life, what you are requesting for sa prayer life mo kay God, no, there are 4 basic steps ng process po ng incubation. Number 1, clear-cut objective. First, to use your faith, sa pamamagitan ng prayer, you must be able to envision, visualize, or imagine consistently a clear-cut objective. Clear-cut objective. Eksakto, tiyak, no, tumpak, at natutumbok mo, may detalye kung ano eksakto, malinaw sa iyo, clear. Kaya nga clear cut. Malinaw sa iyo kung ano talaga yung gusto mo na yan. Na bahagi ng pangako ng Diyos. Kailangan po ng kulay, kailangan ng sukat, kailangan ng brand name, kailangan ng tatak, kailangan ng itsura, ano yung height niya, kung nagpe-pray ka ng love life, ano yung trabaho niya, kung nagpe-pray ka ng lifetime partner. Amen? Amen. No? So, nagpe-pray ka ng lifetime partner, kumuha ka ng 1/4 sheet of paper. Sabi mo sa tayo mo, get 1/4 sheet. Okay? Lagyan mo ng number 1 to 15. Sabi mo, 1 to 15. Enumeration exam, di ba? Lahat ng katangian na gusto mong mapangasawa, Osborne. Amen. Amen. Nag-drop tayo ng name, ano? Osborne. Osborne, ano gusto mong mapangasawa? Get 1/4. Sabi mo sa tayo mo, get 1/4 sheet of paper. Yan. Kailangan po, di magiging clear cut pag hindi ka nag-enumerate ng 1 hanggang 15.
Specific na katangian. Gusto ko po siyang height niya 5'6", di ba? Pero wala siyang utang sa 5'6". Yan, di ba? Amen? Di ba? Gusto ko siya maputi, makinis ang muka, buntot niya mahaba. Ay, di pala. Di ba? Lagay mo talaga 1 to 15. Kung gusto mo ng business, get 1/4 sheet of paper. Sabi mo sa katabi mo ulit, get 1/4 sheet of paper. Gusto mo ng business, ha? 1 to 15, lagyan mo ng number. Lagyan mo ng pangalan mo, lagyan mo ng date. Amen? At lagyan mo ng number, 1 to 15. Enumeration lang naman to exam na to. 15 katangian ng business na gusto mong hingin sa Diyos. Sabi mo ulit sa katabi mo, get 1/4 sheet of paper. Magpamigay tayo ng 1/4 sheet of paper. May ka sa classmate mo lagi mayroong 1 pad ng 1/4 sheet. Isang pad ng 1/4 sheet. Faith is the substance of the things. Clear-cut things you hope for. Clear-cut. Sabi mo ulit sa katabi mo nga, clear-cut. No? Kung magpapagupit ka, hindi gupit yan. I mean, hindi uri ng gupit yan. Okay? Sabihin ng clear-cut, malinaw, eksakto, tumbok, specific. Sabi mo sa katabi mo, specific. Anong kulay ng kotse, pinagpe-pray mo, kulay pula. Anong brand talaga? Mitsubishi. Mahirap kasi, Lord, gusto ko kulay pula. Binigay siya ni Lord sa'yo, Tamiya. Di mo sinabi kasi kung anong brand. Sabi ng Panginoon, madaming uri ng kotse, maraming uri ng brand, maraming kulay ang kotse, maraming, ano ba gusto mo? 1990s model, 2000 model, 2010 model, 2015 model, 2020. Ano bang gusto mo? Sabi ni Lord. Kasi nga, para hindi ka totoo sa akin, humihiling ka ng kahit ano baka sakali. Hindi masasagot ni Lord yung mga baka sakaling prayer. Hindi masasagot ni Lord yung panalangin na talagang bahala ka na, Lord. Hindi pwede. Amen? Hello? Palakpakan po natin ng Diyos kung nagigess po natin yan. Kung meron kang vague idea, ibig sabihin ng vague, sabi mo vague. Ibig sabihin mo ng vague, masyadong malawak, bahala ka na Lord kung ano man yung gusto mo ibigay sa aking uri ng bahay, sasakyan, babae, lalaki na mapapangasawa. Hindi mo pwedeng ganon. Dapat mo talaga specific, tumbok, tiyak, detalyado, get 1/4 sheet of paper, lagyan mo ng pangalan mo, lagyan mo ng date, and lagyan mo ng number 1 to 15, at enumerate mo lahat ng katangian. Business, sasakyan, bahay, lifetime partner. Amen. Kung may sakit ka, ano eksakto ang gusto mong kagalingan? Lord, gusto ko talagang gumaling sa aking tuberculosis, yung baga sa kaliwa, wag yung sa kanan o kayong kanan. Specifically, kung gusto mo talagang mag-pray ng bagong baga, anong baga? Sa kaliwa ba? Sa kanan ba? Ano bang tama ng baga? Ano bang dapat na alisin dyan na mali para yung baga na bago hindi natablan ng lumang gawi? Clear cut. So kung prayer life po ninyo, bahala na si Lord. Hindi ganun. Kaya prayer life po natin na isa-summarize mo sa 1 minute kasi lagi mo sasabihin, Lord, bahala ka na sa maghapon. In Jesus' name, amen. Nagpe-pray ako, may prayer life ako. Wala ka prayer life. 10 seconds, nag-pray ka? Hindi ko ganun. Pag naging specific, naging tiyak, naging tumbok, in-enumerate mo talaga, detail by detail, nakikita ni Lord na talagang tunay kang nananampalataya, talaga na ilalabas niya yung hinihiling mong eksakto na yon. Hallelujah. Praise God. Ha? If you only have a vague idea, ibig sabihin ng big idea is walang kulay, walang size, walang length, walang width, wala pong variables, wala pong katangian, walang qualities, wala kang maisulat sa 1 to 15, then you are out of touch. You are out of touch with the one who can answer your prayer. That's the principle ng Hebrews 11 verse 1. Faith is the substance of things, clear-cut things, exact, complete detail, specific things that you are hoping for, praying for, believing for mula kay Lord. You must have a clear and defined faith goal. You must have a clear and defined faith goal. Clear cut. Number 2, burning desire. Sulat mo yan, number 2 na kailangan. Ano yung una? Clear cut objective. Number 2, burning desire. Secondly, if you have a vivid picture, so kung meron ka ng vivid picture, ibig sabihin makulay, kumpletong detalye na larawan, you should have a burning desire naman. Yan ang second thing. For those objectives. Many people just pray casually. God, answer my prayer. And before walking out of the church,
Nakalimutan na po niya all things na pinag-pray niya. Kasi nga, people just pray casually. Yan ang problema. Ay, hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. So, sabi lang niya sa prayer, casual na casual, God, Lord, sagutin niyo po yung panalangin ko. Amen. Pag amen niya, pag dilat niya, naglaho na rin yung kanyang mga, nakalimutan niya na rin lahat ng bagay na kanyang pinapanalangin. That kind of attitude will never bring the faith and touch of God. That kind of attitude will never bring the faith and touch of God. You need to have a burning desire. Proverbs 10 verse 24 reads, the desire of the righteous shall be granted. Palapakan mo sila kung nandito ka pa. No? Proverbs 10 verse 24 yan. Psalms 37 verse 4. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. The desires of your heart. The desire. So, ang puso mo dapat may marubdob na umaapoy na pagkagusto na matupad yung kanyang hinihiling-hiling, ninanais-nais, inaasa-asahan sa Panginoong Diyos. Burning desire. Palapa po natin ang Diyos kung nagigets po natin yan. That's how it works. Lahat po nakikita nyo dito, our lead wall, our facility, physical, amen? Lahat po nakikita mo sa physical realm, sa creation realm, sa earth realm, lahat na nakikita mo dito is bunga ng prayer. Hallelujah. Pastor, umaandar po ba yan? For the last 20 years, since 2007, I read that book. Okay? Since 2007, 2024 po ngayon, 3 years na lang, 20 years na. Ito po how it works in my life. How it works. Sa pag-aasawa ko po, sa pagpapakasal namin ni Pastor Ann, sa unang bahay po na naipagawa, sa unang sasakyan, amen? This is the secret. Itong sikreto. Clear-cut objective. Burning desire, number 2. And number 3, third, pray for assurance. Third, you must have the substance. Ito na, you must have the substance. Faith is the substance, but you must have it. You must have it in your hands. You must have it in your heart. You must have it sa iyong ulirat, sa iyong diwa, sa iyong isipan, sa maghapon, sa gabi, mapapaginipan mo pa habang tulog ka. Amen? Third, you must have the substance or assurance. Substance in Greek language is hypostasis. In English language, this can be translated as the title deed, the legal paper. Sabi mo, legal paper. Pray for assurance. When you have a clear goal and you have a burning desire in your heart to a boiling point, then you should kneel down and pray until you receive the substance and assurance and a confirmation in your spirit. Small letter S na spirit, human spirit. A confirmation. As you pray, as you kneel down. Hey, this is how it works. This is the only way how you can advance. Ito yung tanging paraan how you can advance. It's not by might nor by power, not by human intellect. It's only by the Spirit of God. Ay, palakpakan po natin ang Diyos. Kailangan po tayo, Glory City Church, we must become a praying church. The praying church is a powerful church. Amen. A prayerful church is not a prideful church. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. We must be able to kneel down. Iluluhod mo yan sa panalangin. Bababad ka sa pananalangin hanggang ma-receive mo yung tinig mula sa loob, sa kaibuturan ng iyong puso. Matagal yan. 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 1 week, 1 month po yan. Bababad ka sa prayer. You need the assurance that you know, approved na ni Lord. No? Approved na ni Lord, pasado na kay Lord. Meron ka ng legal paper, may title deed ka na in your human own spirit, inwardly. Hindi mo makukuha na isang Sunday, dalawang Sunday. Kailangan mo talaga mag-grow sa spiritual. Kailangan mo intayin si Lord. Kailangan mo talaga dumepende sa timing ni Lord. Pray for assurance. Palakpakan po natin ang Diyos. And last, pag meron ka na number 3, meron ka ng assurance, no? In your heart, I know that I have the land, the property. Amen. Ako lang nakakalam nun. One day. No, 2014, pagkatapos ko po sa prayer garden. I know, may lupa na eh. Amen?
Amen! Wala pa po natin ng Diyos. Amen? January 2014. Hallelujah. No? Then I must speak the word. Fourth, yung pang-apat, speak the word. You should show evidence. You should show evidence of your faith. The Bible says, God raised the dead. The Bible says, si Lord bumubuhay ng patay. That means God performed miracle. Si Lord gumagawa siya ng mga miracles, calling those things which are not there as if they were. Amen? Tinatawag ni Lord yung mga bagay na mga ito na parang nung wala pa ito pero nagkakaroon kapag tinawag na to ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, matuto ka ring magsalita at tumawag. What becomes pregnant in your heart and mind is going to come out in your circumstances. Watch your heart and your mind more than anything else. Bantayan mo yung heart mo, tsaka yung mind mo, more than anything else. Sabi mo, more than anything else. Guard your heart, guard your mind, guard what you watch, guard what you listen to. Palapakan po natin si Lord. Okay? Kasi it can affect what you will speak. Maapektuhan niya kung ano sasabihin mo. Do not try to find the answer of God through another person. Huwag mong hanapin ang sagot kay Lord sa pamamagitan ng ibang tao. Yan, palapakan natin ng Diyos. Amen? Dahil ang sagot ni Lord will come to your own spirit. Because the answer of God will come to your own spirit, and through your spirit, the answer comes to your circumstances. Ay, hallelujah. Ang Diyos po sasagot, dadating ang sagot ng Diyos sa iyong espiritu. At sa pamamagitan ng iyong espiritu, dadating naman ang sagot sa iyong kondisyon sa buhay na pinapanalangin. Palakpakan po natin si Lord. Okay. Claim and speak the word of assurance. Claim and speak the word of assurance. Kailangan mong angkinin, sarilinin mo, akuin mo sa'yo, claim, and speak the word of assurance. So yung number 3, di ba, you pray, you ask, humingi ka ng assurance, bumabad ka sa prayer, 1 day, 2 days, 3 days, day 5, day 7, day 9, 2 weeks na, 1 month na, then dumating 1 day, isang morning, yung assurance, basta alam mo lang sa spirito mo na yun na, nag-yes na si Lord, amen? Then, you must speak the word. Speak the word of assurance. For your word actually goes out and creates. Kaya nakita niyo po sa Genesis chapter 17, nag-i-speak na lagi si Abraham na siya po ay father of multitudes. Nilagay na niya sa pangalan niya para lagi niya mai-speak out. Sabi mo, speak out. Kaya nilagay niya talaga sa kanyang Facebook name talaga, di ba? Nilagay niya yung multitudes, father of multitudes. Bakit? Para tuwing makikita niya yung sarili niya, tatawagin niya yung sarili niya dun sa assurance ng word na he will be a father kahit baog siya. Nandiyan ka ba? Amen. Yung mga tao na interesado, sige makinig kayo sa akin. Yung mga hindi, pwede na po kayo umuwi. Umuwi na kayo. Tapos na tayo. Kasi po hindi po to religion. No? Hindi ka nagpunta sa church na to para may mensahe, may misa. Umuwi ka na. Hindi mo kailangan ng ganito. Dito po kailangan natin dito, mga tao talaga na mabubuhay sa power. Tao na lalakad talaga sa power. Okay? Spiritual power. Sabi mo, spiritual power. Na talagang kaya nilang ipanganak dito sa realidad kung yung mga pangako ng Diyos sa kanila, sa spirito. Mga tao talaga na mananalangin, magkakaroon ng buhay talaga na nananalangin. Kasi a man of prayer is a man of power. A life of prayer is a life of power. Nandiyan po ba kayo? So your word is the material which the Holy Spirit uses to create. Your word is the materials. Tandaan nyo, yung salita mo, ang materyales na kailangan ng Holy Spirit, na kailangan niya gamitin para mag-create nung hinihiling mo sa Kanya. So, give the word, for this is very important. Sabi mo sa tabi mo, give the word. Ang word, ang materyales na kailangan ng banal na spirito para gawin niya yung hinihiling mo. Para buuin niya yung hinihiling mo. Para likhain niya yung hinihiling mo sa prayer. Your word is the material. Okay?
Sige ba, palapakan po natin ng Diyos. Sasakyan, gano'n, di ba? Ha? Kaliwang baga, gano'n, di ba? Pasensya, awa, pag-ibig. Kahinahunan, pagpapatawad. Pabor ng Diyos. Yan, sinasabi mo yan. Kailangan mo talaga ibigay yung salita. Kailangan mo ibigay yung salita. Sabi mo sa tabi mo, ibigay mo yung salita. That is very, very important. The church today has lost the art of giving commands. The church people today lost the art of giving commands in the spiritual dimension. So give the word. Give the word, for this is very important. We Christians are becoming perennial beggars. Tayo po mga Kristiyano, nagiging beggars na lamang ho tayo. Alam niyo beggars? Tayo po mga, tayo po, tinan nyo, namamalimos ka na lang sa Diyos. Ha? For we are begging. Lagi na lamang po paulit-ulit tayong humihiling. Nung tumatawid ang Israel po sa dagat na pula, hindi po humiling, hindi po namalimos ang Israel sa Diyos ng tulong. Hindi namalimos si Moses sa Diyos ng kung ano gagawin. Ang Egyptians andyan na sa likod. Ang karagatan nasa harapan. Sabi ni Lord kay Moses, nirebuke siya ni Lord, Moses, bakit ka namamalimos? Bakit ka umiiyak? Sabi ni Lord kay Moses, ibigay mo yung salita at bubuka ang karagatan. Okay? Ibigay mo yung salita. Ilabas mo yung salita sa iyong bibig. Okay? Pagpapala. Yan. Kasaganan. Okay? Kapatawaran. Pag-ibig. Yan. May time to pray, but there are times to give the command. You must pray through in your prayer closet. You must pray through in your prayer closet. But when you come out of the battlefield, you are coming to give the word of creation. Sa prayer closet, sa private life, you pray. Pagpunta mo sa battlefield, nandun ka para ibigay mo yung word of creation. Pag sinabi mo magkaroon ng sipag, that is the word of creation. Malilika ang sipag sa pag-aaral mo. Palakpakan mo si Lord. Amen. Sa godly, pure love life, patience, pag-iintay, pagpipigil sa sarili, purity. Sasabihin mo yan, ilalabas mo yan. You must release, you must let it out, you must give the word of creation. When you read the life of Jesus Christ, pag binasa mo yung buhay ng Panginoon sa Kristo, you see that He always gave the command. He will pray all night, but when He came out of the front lines, pagdating niya sa front line in the morning, in the afternoon, He commanded the people to be healed. Gumaling ka, tumayo ka, bumangon ka sa libingan, bumangon ka mula sa kamatayan, paa tumawid ka, mata makakita ka, tenga makarinig ka, inuutusan ni Lord. During the night, He pray. But after He pray, paglabas niya, tanghali na, magpapagaling siya, uutusan niya yung mga sakit. Sakit, umalis ka. Karamdaman, umalis ka. Diablo, umalis ka. Demonyo, umalis ka. Utos lang siya ng utos. Palakpakan natin ng Diyos. The word of creation in His mouth. And His disciples did exactly the same. Disciple means a learner, student. Kung estudyante ka ni Jesus, matuto ka kay Jesus. Ganon din ang ginawa ng mga disciple ni Jesus. Sa mga namamalimos kay Pedro sa Book of Acts. Ano sabi ni Pedro? Silver and gold have I none, but what I have I give to you. He commanded, you rise up and walk in Jesus' name. Tumayo ka, lumakad ka sa pangalan ni Jesus, magtatalong ka. Sabi ni Peter sa lumpo. Sabi ni Peter sa lumpo, inutusan niya. To the body of a dead woman, Peter commanded, Dorcas, rise up. Dead woman na po si Dorcas noon sa Book of Acts. Ang sabi ni Peter po, Dorcas, rise up. To the cripple at Lystra, sabi ni Apostle Paul naman, he commanded, sa cripple, sa lumpo, sa Lystra, sabi po ni Paul, stand on your feet. Tumayo ka sa iyong mga paa. Inutusan. He gave the word of creation. Sabi mo, word of creation. Because prayer is an art. Alam niyo po ba yan?
Art means creation. Art means a creation from the artist. Amen? You are an artist. Kagaya ng Diyos mo, ng iyong Ama. Amen? Prayer is like a form of designing and writing something into creation. Palakpakan po natin ng Diyos. Okay? So ngayon, alam mo na kung paano mag-pray. Okay? Every morning, nagpe-pray po tayo. Tumayo tayo lahat. Iuwi mo yan. Iuwi mo yan sa iyo, sa inyo. Okay. Sino po dito natuto ka na mag-pray ngayon? Palakpakan mo si Lord. Sino dito isasagawa mo yan? Sasabuhay mo yan? Ngayon, ngayon, sa lahat po na nag-aral, sige, pumalakpakan yung mga nag-aral ngayon. Nag-aral tayo ngayon, no? How to advance. How to advance. Sino po yung mga nag-aral? May mga notes, mga nagsulat. Yan. Eto na. Closing na tayo. Kailangan natin ngayon test project. Sino gusto sa test project? Eto, test project. Kailangan natin dito test project. 3 months. 2 months up to 3 months. Sabi mga 2 months to 3 months. Test project. Okay? Test project to. Test project. Ang test project, kagad sa gawa natin to. Kagad i-testing natin to. Magkaroon ka ngayon. Ano yung number 1? Magkaroon ka ng? Magkaroon ng? O sige, maglagay ng clear-cut objective. Ha? Ngayon, ano ngayon? Ha? July 21 ngayon. Okay? So, August 21, 1 month na. September 21, 2 months na. So, at least 2 months. Hanggang 3 months. Or October 21. Hanggang October 21, meron kang ipapanganak. Test project. Yung mga religious, wala yan. Umupo lang yan, naki-aircon lang yan. Gusto lang yan yung pakiramdam na paglinggo, simba-simba. Hindi ganun dito. Okay? Ngayon pala, sinasabi ko na ho sa inyo, hindi to boring na church. Okay? Hindi to religious na church. Walang religion dito. Gusto mo nga mula ngayon, lagay mo na sa biodata mo, pag religion, lagay mo none. Walang religion. Mahalaga dito, tunay na understanding sa spiritual things. Na talaga makikinabang ka, mararanasan mo talaga. So, test project tayo, okay? Clear-cut objective. Sige, magkaroon ka. Pumikit ka ngayon, kailangan clear-cut. Pag hindi clear-cut, wala, huwag ka na umasa. Sabi ko na sa'yo, huwag ka nang umasa kung hindi clear-cut. Kung vague, ibig sabihin hindi clear-cut. Kung ang brain mo foggy, lutang ka, wala na, huwag ka nang umasa. Tumayo-tayo ka lang niya, kunyari na lang. Okay? Pero kung talagang clear-cut ka ngayon, sige, mag-isip ka. Ano yung hihingin mo sa Diyos? Ano hihingin mo sa Panginoon? Sabi niya, I will bless you so that you will be a blessing. So mula doon sa Genesis 12 verse 2 na yon, kumurot ka doon. Nakaugnay doon, di ba? So that the Lord will bless you. Sabi ni Lord, I will bless you so that you will be a blessing. So mula doon, sa statement ni Lord na yon, kumurot ka doon na understanding mo. Ano yung pwede mong hingin na gusto mo din? Clear-cut objective. Pwedeng business yan na ipapanganak mo. In 2 months' time, you will have that business. Ay, hallelujah, praise God. Lagyan mo ng amount, any amount. Gusto ko ng 50,000 a month na additional net income 2 months from now or 3 months from now. Hallelujah. Amen. Praise God. Sige, ngayon. Sulat mo yan sa iyong notebook, okay? Mamaya. Okay? Gusto mo ng motor? Yan. Single na motor? I-bless ka ni Lord ng motor para maging blessing ka. Lagi ka nang susundo sa cell group at saka pag Sunday, saka pag Wild Sons, kunyari, no? Hindi ko alam sa'yo, ha? Test project to, test project. Kailangan natin ng test project. Makikita mo yan. Sigurado ako, pag sinunod mo tong 4 na to, magte-testimony ka dito, sigurado. Okay? Parating mo sa cell leader mo para makarating sa akin, Pastor Jam, okay? Okay? So, clear-cut objective. Okay? Clear-cut objective is specific. 15 items ng enumerated na katangian. Lawak, kulay, brand name. Okay? Kaliwang baga, kanang baga ba yan? Kalusugan, kalakas. Pero dapat talaga malinaw, clear-cut. Okay? Na talagang
malalaman natin talaga kung yun talaga yung natupad. Kasi nga, the same na kulay na pinag-pray mo, the same na brand na pinag-pray mo, the same na laki, lawak, angulo, or whatever. Okay? So, sino po dito? Meron ka na ngayong clear-cut objective. Taas mo yung kamay mo. Kung wala, baba mo. Nagloloko ka na naman. Walang lokohan. Totoo lang. Okay? So, isang kamay lang para then ngayon, pag-pray mo with burning desire. Simulan mo na ngayon yung burning desire. Lord, gusto ko talaga itong mangyari. Lord, ayoko mag-pray ng casual prayer. Ayoko mag-pray ng nonchalant prayer. Ayoko mag-pray ng religious prayer. Lord, I pray with burning desire. Sige, pag-pray mo ngayon yan. Proverbs 10:24. The desire of the righteous shall be granted. The desire, the burning desire of the righteous shall be granted. Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Lord, gusto ko po ng burning desire. Gusto ko talaga ito. Ngayon, pag-pray mo mabuti ngayon yan, habang nagkaroon ka ng burning desire. Gabi-gabi, tuwing umaga, sa hating gabi, sa madaling araw, magigising ka, iluhod mo yan sa Diyos, burning desire yun. Pwedeng 1 buwan to, pwedeng 3 linggo to, pwedeng 2 linggo to. No? Gabi-gabi, tuwing umaga, every morning, every night, every midnight, pag ginising ka ni Lord, burning desire. Sige, sabi mo sa Panginoon yan, Lord, ipagpe-pray ko talaga to. Tatrabahuin ko talaga ho ito sa prayer. Ito iluluhod ko talaga sa prayer. Kasama to talaga sa everyday prayer ko, Panginoon. Every night prayer ko, Lord God. A burning desire. Sige po, ngayon, habang nakataas sa mong kamay, mangako ka sa sarili mo kay Lord. Mangako ka sa sarili mo, tsaka kay Lord. Yan, ano? Sige po, Lord, gusto ko po talaga mag-develop ng focus na mind para po talaga yung aking pinakananais na ito, maging burning desire ito in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Come on, palapakan mo si Lord. If you have that burning desire. Kung gustong-gusto mo na, then, yun din. Yun din yung number 3, assurance. Patuloy ka mag-pray for assurance. Sometimes, it will demand that you must grow in your spiritual life. Para talagang marinig mo yung tinig ng Holy Spirit. Kasi po, prayer for assurance na number 3. So dito po, kailangan talaga trabahuin mo yung spiritual growth mo. What is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? Kasi po, the Holy Spirit will give you the assurance. Mararamdaman mo yun. Marinig mo yung still, small voice. Sa loob, hindi sa labas. Okay? Hindi sa labas na tenga, hindi external ears. Yung inner heart mo makaka-receive. Your human being is spirit. Yung makaka-receive ng assurance. Yan yung number 3. And number 4, yun nga po, you must start to speak the word. Kailangan magbago yung language mo. Mayroon na akong business kahit wala pa. Mayroon na akong motor kahit wala pa. Magaling na ako kahit kumikirot-kirot, may sakit pa rin, may ngalay pa rin. No, magaling na ako. You speak the word. Yung number 4. Okay, so sino po dito ready sa test project niya? This is the test project. Okay? August 21, 2 months na yon. September 21, 3 months na yon. And you will testify it. Ma-i-include yan sa mga record of your achievements. Amen? Kay Lord. Amen? Magiging kasama na yan sa life testimony mo lagi. Naalala ko yung aking Honda Wave, ano? Naalala ko yung aking unang laptop na pinahiram sa akin. Naalala ko yung unang 10,000 pesos na dumampi sa kamay ko. Lahat yun. Lahat yun. That is my story. That is my achievements in my record. No, lahat po yun, bunga po yan ito. Clear-cut objective, burning desire, pray for assurance, and speak the word. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.